Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, possible na mag-shine silang tatlo. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Oh my God, habang tumatagal ang competition, lalong umiinit ang laban. So, nung nakaraan, press con. Tapos kahapon, naglabas nga sila ng photoshop ng mga kandidata na kung saan naman talaga, oh my God, pinagkaguluhan ng lahat. At dito talaga medyo nalalaman natin kung sino ba yung maraming tagahanga, sino ba talaga yung mainit na naglalaban, at sino nga ba ang nagshine like a diamond star. So, yon. So, syempre, meron ako mga nakikita na mga kandidata kung face value ang pag-uusapan or face card. Syempre, nakikita natin dyan sila, tawag dito, yung mga kandidata from Northern California. Yes, isa yan sa mga talagang masasabi natin face card sa competition na to. At kahit naman talaga sa personal, nakita naman natin, di ba, na talaga naman iba ang orang ipinapakita nito ni Northern California na si Kyla Cutters. Yes, talagang kahit ako talaga na-amaze ako sa beauty na meron siya. And then, isa din sa mga nakikita din natin dito face card ay si Tara Valencia. Yes, isa rin niya sa mga nag-shine talaga from the beginning pa lang ng competition. Talagang paandar na talaga ang pambato ng Baguio. And then, kung pag-uusapan naman natin ang face value na meron siya, talaga naman masasabi mong face card talaga ang lola mo. And then, gusto ko din syempre si Chelsea Manalo. Yes, sabi ko naman na iba ang dating talaga ng kandidata ng Bulacan. Dahil kung titignan mo talaga, ay panalo talaga ang mukha, di ba? So, sila yung mga masasabi mo, biglang nag-shine like a diamond star sa competition na to. So, ako para sa akin, so, syempre, ang kandidata kailangan pa rin talaga gumalaw. Hindi naman po pwede na parang nasa likod lang lagi ang tao, di ba? Yung ibang kandidata kasi, wala naman silang supportan na kukuha sa tao, pero pagdating sa performance level, ay talagang bumabanat to ng bonggang-bongga. At doon talaga na nakikita natin o tinatawag natin sila na dark horse candidates. So, bigla silang nag-shine, lalo na pagdating sa matinding competition na dahil ayun na, ipapakita na nila yung sarili nila. So, isa dito sa mga nakikita ko na possible na biglang maging dark horse candidate ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Yes, kung titignan mo kasi siya, parang meron siyang ipinapakitang power, di ba? Pero hindi pa natin alam kung powerful nga ba siya o hindi. Kasi tulad nga na sinabi ko, hanggat hindi sila nagpe-perform, hanggat hindi sila nagsasalita, hindi pa natin yan malalaman. So, kailangan natin makita talaga yung mga challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Pero, isa to sa mga tinitingnan ko na pwedeng dark horse candidate to, hindi natin alam, di ba? So, ako para sa akin, si Bulacan kasi yung ipinakita niya doon sa photoshoot niya. Kung meron siyang inilalabas na ganitong photo, ibig sabihin, may ibubuga siya sa competition. So, abangan natin kung ano ang ipapakita ni Bulacan sa competition. And then, ako isa din sa mga titignan ko sa mga baguhan na talagang pwede talaga itong makasungkit ng corona, si Baguio. Kasi si Tara Valencia, kung titignan mo, halos total package siya eh. Nandoon yung beauty na ino-offer niya. Plus, doon sa press con, talagang nagpakitang gilas na talaga ang pambato ng Baguio. At kung titignan mo siya, ay talaga naman marunong makipagsabayan. Kahit pa sabihin natin baguhan siya pagdating sa competition, pero pag tinignan mo siya kung paano siya gumalaw, ay ma-amaze ka sa kanya. Kaya, hindi mo talaga masasabi na, ay nako, wala to si Baguio. No, isa sa radar talaga si Baguio sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At maituturing mo talaga siya na isa siya sa mga
possible na pwedeng makasungkit ng corona anytime. And then, of course, nagpakitang gilas din syempre ang pambato ng Northern California sa atin. And then, ayun, so kung titingnan mo yung laban niya, oh my God, malakas yung laban. Ito talaga yung masasabi mo, face card talaga. At saka, girl next door yung datingan Pero syempre, kailangan niya talagang patunayan sa atin na she's one, di ba? She's one. Kailangan niyang patunayan sa atin na isa siya sa mga talagang dapat manalo ng Miss Universe Philippines. So, kailangan natin makita yung matinding performance niya. Kasi syempre, hindi naman po pwede na puro face value lang, di ba? Kailangan talaga meron kang ganap. Kung kudaan, parang feeling ko, kaya niya sumabay sa kudaan kasi magaling din talaga magsalita si girl. Pero syempre, kailangan din ng matindi talagang performance level na alam mo yun na parang ikaw na, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung anong ipapakita. Pero dito sa photoshoot nila, oh my God, sa inilabas na mga photos nila dito sa Miss Universe Philippines nung nakaraang araw, oh my God, masasabi ko, matindi to si Northern California, iba din yung ipinapakitang pasabog, di ba? And then, punta naman tayo dito sa mga veterana na. Sa veterana, to be honest, syempre, isa sa mga tinututukan dyan ay si Taguig. Si Taguig, alam mo, sa totoo lang, ito yung masasabi mo na pwede talaga sa Miss Universe kasi yung height, yung body. Kaya lang nakukulangan lang ako pa sa kanya doon sa ipinapakita niyong performance. Katulad na lang halimbawa yung kanyang pasarela. Yes, na ituturo ang pasarela pero hindi ko makita sa kanya yung pasarela ng pang Miss Universe. So, dapat ayun yung may apply niya sa sarili niya. Kasi isa siyang modela, pero kasi syempre hindi naman po pwedeng model ka pagdating sa Miss Universe. Kailangan beauty queen ka. Kung may beauty talaga itong si Taguig. At talagang masasabi ko pagdating dito kay Chris McCary, oh my God, brilliant, expensive, ganun siya yung personality na meron siya, di ba? Ganun siya kabongga. Pero syempre, tulad na sinabi ko, hindi naman puro beauty kailangan. Kailangan din talaga may power. So, yun yung abangan natin sa kanya kung paano niya ilalabas yung power niya dito. To be honest, isa to sa mga malakas na kandidata ngayon sa Miss Universe Philippines. Pero, syempre, abangan pa rin natin kung paano niya ilalabas talaga yung true power niya. Kasi, alam mo, sa totoo lang sila Catriona Gray, yes, masasabi mo na, na maganda, matangkad, may katawan, pero yung power nila, ayun talaga yung meron sila. Either Pia works back, di ba? So, power. So, kailangan pa rin makita natin na she's one of the powerful women. Kaya lang kasi sa ngayon na nakikita ko sa kanya ay isang humble na girl, and then ang nakikita ko sa kanya ay simplihang laban. Ganon din si Chris Stephanie Hanson. So, ako nag-aabang ako kay Chris. Ito din sa mga maituturing ko na pwedeng dark horse dito sa competition. Kasi parang sobrang tahimik. Pero yung galaw niya, hindi mo malaman kung aatake ba siya or ganito lang ba yung ipapakita niya. But doon sa inilabas na photoshoot nila, talaga namang masasabi ko, isa siya sa mga talagang mapapansin mo dahil sobrang relax, sobrang ganda, sobrang winner. But pagdating sa performance, parang kulang pa. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kasi siguro naman alam na nila kung paano makipag-compete kasi galing na sila sa international pageant, di ba? So, yon. So, tingnan natin, abangan natin si Chris McCary at saka si Chris Stephanie Hanson kung ano nga ba ang mga pasabog at paano nga ba sila sasabay sa mga malalakas na kandidata. Pagdating naman sa malalakas talaga, yung masasabi mo ngayon palang may power na, isa dito sa mga nakikita ko na talagang pwedeng mag-possible sa top 3, etong si Victoria Velasquez Vincent. Yes, naniniwala ako si Victoria Velasquez Vincent may ibubuga talaga sa competition ng Miss Universe Philippines. Napatunayan niya na yan noong lumaban siya noong 2021. At nakita naman natin, narating niya ang top 3 sa competition. Kaya hindi imposible na ngayon taon ay marating niya pa rin ang top 3. Possible na mag-last 2 standing ito si Victoria Velasquez Vincent. Hindi din natin masabi. Pero malaki yung chance niya na mag-last 2 standing siya sa competition. Tulad nga na sinabi ko, isa siya sa mga galing na sa Miss Universe Philippines at nag-compete. But,
syempre, hinahanapan pa rin natin siya ng transformation katulad ng ano nga ba ang ipapakita niya dito sa competition nila, or makikita natin ang Victoria Velasquez Vincent na nakita na natin noon. So ngayon, ang nakikita ko naman ngayon about styling, mas nag-level up sila this year. And then nakita din natin na mukhang handa talaga ang Victoria Velasquez Vincent. Doon din sa photoshoot na ipinakita nila, ay nakita naman natin na talaga namang yung kanyang portrait photos or headshot photos ay talaga namang masasabi ko, paandar talaga ang isang Victoria Velasquez Vincent. Pero syempre tingnan natin kung paano lalaruin to ni Victoria ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Mukhang silent killer, di ba? And then of course, si Alexi. Si Alexi, to be honest, isa siya sa mga malakas ang suporta pagdating sa mga fan base, di ba? Kaya lang, syempre, lumalakas siya lalo dahil nga sa suporta na ibinibigay sa kanya ng tao. But, syempre, kailangan pa rin natin makita talaga yung performance na masasabi mo na pwede talaga ilaban sa Miss Universe. So, kung titingnan naman natin kung kanyang communication skills, ay talaga namang masasabi ko, wala akong masabit sa communication skills na meron ito si Iloilo. Si Alexi kasi isa siya sa mga parang pinakamagaling magsalita. Pero, isa siya sa mga pinakamagaling magsalita but pwedeng malusutan, di ba? So, ako para sa akin, ayun ang bala na meron itong si Alexi. So, pag titignan mo kasi si Alexi, very powerful eh. Lalo na kapag nag-deliver siya at magbaksak siya ng mga words niya. Talagang masasabi mo, malakas. At ramdam mo yon kahit hindi mo nakikita yung performance niya. Pag tinignan mo pa lang siya, talagang masasabi mo malakas. Kaya lang, pwede din siyang madali pagdating naman sa performance level. Kasi maraming girls na magaling mag-perform. At bago ka makarating sa dulo ng competition, ay talaga namang masasabi ko na pwede kang ilaglag doon pa lang sa performance level na tinatawag. Kumbaga sa simula ng competition. But nakikita ko naman na hindi naman siguro sila pababayaan, hindi naman siguro siya pababayaan ng team niya na hindi makarating sa dulo ng competition. So, yun yung aabangan natin kung paano niya itatawid to hanggang sa dulo ng competition. Pero kasi, pag once na nakarating to sa dulo ng competition, maaari siya ang makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines this year. So, ayun yung tingnan natin at abangan natin kay Alexi. So, malakas talaga ang isang Alexi sa laban na to dahil meron siyang bala. Yun. At pwede niyang malusutan si Victoria Velasquez Vincent dito, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung isa nga ba si Alexi ang magla-last to stand din sa competition. But ako ngayon pala nakikita ko na pwedeng mag-last to standing din talaga. And then, of course, si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, aminin man natin o hindi, ayaw mo man siya o gusto, si Atisa talaga ang isa sa mga nakikita na possible na pwedeng sumunod sa yapak ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. Malinaw eh. Malinaw kasi yung laban na ibinibigay ni Atisa. Hindi top sa mga ilang bagay, pero masasabi mo na safe talaga ang isang Atisa Manalo sa competition na to. So, kay Atisa, it's about destiny kasi. Bukod doon sa talagang meron siyang determinasyon na masungkit ang corona, talagang yung destiny naglalaro din kay Atisa Manalo. Kaya ramdam mo yung lakas niya. Kung tutuusin, kung titignan mo si Alexi, malakas si Alexi, to be honest. Pero kasi iba yung power na meron ang Atisa Manalo. Hindi yung dahil sa malakas ang kanyang communication skills, malakas yung performance. Tulad nga na sinabi ko, malakas na ang Atisa Manalo, hindi pa man lumalaban sa Miss Universe Philippines. Doon pa lang sa kilala na siya sa buong mundo. Possible na ito talaga yung ibigay ng Miss Universe Philippines para ilaban talaga sa Mexico. But pwede din namang hindi. Kasi syempre, once na magkamali si Atisa Manalo sa kanyang mga move dito sa Miss Universe Philippines, doon siya madadali. But maingat kasi ang isang Atisa Manalo, kung titignan mo, maingat yung game niya. Kaya, mahirap din tibagin. Hindi siya basta-basta matitibag ng ganun-ganun lang. Ayun yung nakikita ko. Wala sa
halong bias ha. Pero ayun kasi talaga yung makikita mo at ayun din talaga yung masasabi mo. At kahit ikaw na nanonood ka sa kanya, kahit hindi ka makaatisa, nakikita mo yung lakas ni Atisa Manalo kaya nang gigigil ka. Pero ayun talaga yung totoo. Malakas ang isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. But possible pa rin na malusutan siya ni Alexi at Victoria Velasquez Vincent. Depende yan sa laro ng dalawa kung paano sila mananalo sa competition. Hindi imposible na si Alexi ang tanghalin Miss Universe Philippines. Hindi rin imposible si Victoria Velasquez Vincent. At hindi rin imposible na malusutan siya ng mga baguhan katulad ni Baguio at katulad ni Northern California. But sa lahat ng laban, kumbaga parang si Atisa talaga ang kailangan nilang gibain dito sa competition na to. But ang isang Atisa Manalo, parang feeling ko buo yung loob. At pa siya basta-basta magpapadiba ng ganun-ganun lang. Maingat kasi yung laro niya. Maingat yung game. Kasi well-experienced. And then nandoon talaga na gusto niya talaga masungkit yung corona. But dito sa competition ng Miss Universe Philippines, inaabangan ko pa kung paano man niya masusustain yung power na meron siya. Ano pa yung mga pasabog na ipapakita niya at kung paano niya talaga lalaruin ang competition. Isa si Atisa Manalo talagang sa masasabi mo na mapaglaro sa competition, lalo na dito sa Miss Universe Philippines. She's ready. And then, ayun yung nakikita ko na talagang gagawin niya sa laban niyang to. So, yun. So, nakaka-excite kasi syempre lahat naman sila ay talagang nakikita mo yung game nila. But, tingnan natin. Syempre may mga iba pang kandidata na inaabangan natin na mag-shine talaga katulad nila Zambales, nila Australia. So, abangan natin yung mga laro nila kasi mukhang mainit din sila eh. Si UK na maganda din yung kanyang photos, di ba? Kung titignan mo. And then, marami pang iba. So, lahat sila. But, nandito tayo sa game ng Miss Universe Philippines. And tignan natin kung hanggang saan nga ba makikipaglaro ang mga kandidata sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi kong ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.